Wow, attorney, napaka-inspiring talaga yung ibinigay mong mga tips sa ating mga future lawyers to be, kung ano ang dapat ng mga paghanda at preparasyon sakaling makakuha sila ng bar examination. Okay, attorney, pupunta tayo sa yung nature work ngayon dyan sa Puerto Princesa in Palawan. Ano ba yung MTCC at paki-share po sa ating mga taga-subaybay? Okay. Ang MTCC stands for Municipal Trial Court in Cities. Okay, so isa siya sa kino-consider natin na first level courts. Kasi marami tayong klase, first level courts, second level courts, ito yung RTC, Courts of General Jurisdiction, tapos appellate courts natin, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, meron din tayong Sandigan Bayan, and ito yung mga collegiate courts, and the Supreme Court. Okay, so ako dito kami sa kami yung pinakamababa, kumbaga, first level courts. Ang mga cases namin dito, alam mo, pag may nangutang sa'yo, Glenn, pwede ka nang maningil. Small claims, hindi mo kailangan ng abogado. So, yan sa amin yan. Up to 1 million yan siya. Okay, yan yung mga klase ng cases namin. Ejectment cases, forcible entry, unlawful detainer, yan, sa amin yan. Yung mga mabababang cases, sa amin yan siya. Okay, so pag involves interest or title to property, up to 400,000 kami na sa tax deck mo up to 400,000 pesos sa amin yan. At sa amin ifa-file yung case. Okay, ano pa ba? So yan, yun basta yung mga mabababang cases. Okay, so attorney, at least meron na kaming ideya kung ano yung MTCC, okay? So, with regards to your work, attorney, ano yung pinaka-mahirap so far na kaso na yung inihain o hinawakan at this time? Okay, sa amin kasi, kami sa amin fina-file yung mga cases. And so far, actually, wala naman sabing mahirap talaga na case, kasi based kami, every case that we handle, especially pag ginagawaan na siya ng decision, we only base them sa evidence na pinresent ng both parties. So, walang, para sa akin, nakadepende lahat sa evidence. Okay, so wala talagang, para sa akin, wala mahirap na case. Kung lawyer siguro na nagpa-practice. Pero actually, meron. Hindi siya mahirap in the sense na mahirap siya i-resolve. Ang mahirap pag it involves family members. It involves dating friends na yung alam mo yun, mahirap siya in that way kasi, in that sense kasi, tulad meron kami isang case na magkakapatid sila because of sa lupa, alam mo na yung tapos magti-testify yung kapatid laban sa kapatid. Dumadating kami sa point na inaatake ng hina-high blood yung alam mo yon. So makikita mo yung emotional turmoil na nakikreate ng mga ganitong kaso sa family members. Nagkakaroon ng strain. Siguro irreconcilable na siya. Yun ang masakit doon. Because nakarating na sila sa court, it appears na hindi na kayang i-reconcile yung differences nila. So, para sa akin, yun yung sa amin, sa mga cases namin, yun yung mabigat at mahirap. Because of that aspect. Pero in terms of resolving the same, we only base them on evidence, law, and case laws. Back to you, Glenn. Attorney, sa sinabi mo bagulang with regards sa lupa-lupa, relasyon na nagkamalat at nagkahiwalay, minsan nauwi pa sa patayan, di ba? Kasi may student ako last year, naalala ko, tinanong ko siya kasi parang problemado siya sa school. Nababagabag kasi siya dahil kamamatay lang ng kanyang tatay actually, I think in Bacolod. Kaya nag-transfer sila dito kasi yung kapatid ng tatay niya
ay gustong kamkamin yung bahagi ng lupa ng tatay niya, yung kapatid. So, pinatay talaga yung tatay niya para na lang daw wala na lang problema at makaiwas sila sa gulo. Nag-transfer na lang sila dito. Kasi kapag mga ganun, attorney, ng mga talagang mga kaso, ano, nagkalamat sa mga dahil sa pera, dahil sa ari-arian, talagang parang kahit pumatay ka ng tao, kakayanin talaga. Yun ang, kaya para sa akin, yun ang mabigat na mga kaso because, alam mo yun, yun ang mga taong supposed to be malapit sa iyo. Tapos yun ang may kaso kayo. Dahil lang sa lupa, na hindi mo naman madadala pag namatay ka. So yun. Amen. Talaga, no? Isa talaga yan sa mga gawain ng demonyo sa atin. Okay, attorney, dadako tayo sa isang segment po ng ating Hay Buhay episode na kung tawagin ay Payong Kabuhay. Okay? So ngayon po, mga kabuhay ay magbibigay ng advice, payo si Attorney Luz Ation tungkol sa ating letter sender na nag-aaral sa ngayon sa binanggit niya kanina sa isang pamantasan university po sa Universidad po ng Iloilo. At siya po ay si Josh. Babasahin ko po, Attorney, yung kanyang okay, sulat. sige. Magandang buhay mga kabuhay. My name is Josh from Molo, Iloilo City. Ako po ay 18 years old at ako ngayon po ay first year college na kumukuha ng BS Tourism sa FINMA UI dito sa Iloilo City na nagsisikap upang makapagtapos ng landas na aking tatahakin. Sa ating guest na isang abogada, ako po ay nagagalak na bigyan ako ng payo kung sakaling mag-shift. Gusto niya talaga mag-shift kung sakali ng kurso at kukuha ng law. Ano ba ang paghahanda ang gagawin ko? At may tanong po ako in mind na narinig ko po na ito matindi, attorney, yung sinabi niya, yung narinig niya. Lawyers are liars. Please shed light on this. Attorney, ikaw nang bahala. Okay, thank you for the question, Josh. Ganito, so as to your first concern, yung kung ano ba ang maipapayo ko kung gusto mong mag-pursue ng law. Actually, hindi mo kailangan mag-shift kasi pag kumuha ka ng law, you have to be a bachelor's degree holder. Dapat graduate ka munang 4-year course. You have to have a pre-law course. So, kung nag-BBS tourism ka, you can always finish that. And if you think na talagang gusto mong mag-law, you can always enroll after. Okay? So, you don't have to change courses. Kasi kailangan mo naman talagang magkaroon ng bachelor's degree bago ka makapag-enroll ng law. Ang sa tingin ko lang kailangan mong paghandaan is first and foremost, you have to determine kung talagang sigurado ka at talagang gustong-gusto mo na mag-law. Kasi aaminin ko sa'yo, ang buhay ng isang law student ay hindi biro. Hindi ganun kadali. Okay, it's not just passing the bar. Ang bar kasi ilang buwan lang. Ang law school is 4 years. And law school is no joke. I tell you. Mahirap siya in the sense na wala ka namang background sa law, di ba? Pero ang babasahin mo, law books. And assignment mo, first meeting, minsan may may question and answer na, may recitation na, wala pang assignment, may recitation na. And it's an everyday thing. A recitation in law school is an everyday thing. Mag-a-assign ng 30 cases, mag-a-assign ng 20 articles for you to read or memorize. Then you will recite on that. That's every day. Okay? Every day. So, tapos, kultura talaga sa law school is, kasi ang law school is survival of the fittest. It is, parang culture na siya doon na to ensure na itong mga batang pumapasok dito ay talagang gustong-gusto at makasurvive.
ganun yung kultura doon. So, minsan, actually, most of the time, ipapahiya ka. Okay? Just to test your character siguro and your determination. Ipapahiya ka. Minsan, there will be times na you will be asked. Depende kasi sa teacher. Merong teacher na papatayuin ka. O recite on what is the case of people versus Mangulabnan, for example. So, i-recite mo. If you're not able to decide kasi hindi mo nabasa, dahil ang dami-daming inassign na cases eh. Or sa dami ng cases na nabasa mo, hindi mo na matandaan. Minsan, hanggat hindi ka nagsasalita, nakatayo ka lang dyan. Magtitingin lang kayo ng teacher mo. So, the entire time, nakatayo ka lang. Okay? So, may mga ganong instances. Hindi lang yon, minsan may sasabihin sa'yo na talaga mapapahiya ka in front of the class. Pero, that's just the way it is in law schools, That's part of the training. Kasi pagdating mo sa court, ganun din naman. Pagdating mo sa judge, there are judges na talagang matindi. Ipapahiya ka doon in front of your client, in front of your colleagues. So, it's not something new. Pag nasanay ka sa law school, pagdating mo sa courtroom at napahiya ka doon, it's not something new. So, kaya yung culture na yan, being in law school is a training ground for the actual battle in court. So, if you're willing to go through that, okay, if you're willing to read books and books and books and cases and cases and cases every day, if you're willing to memorize, then proceed to law school. Kaya ang unang mong dapat i-ready is yung self mo. Are you that interested? Are you that passionate about being a lawyer for you to be able to withstand the rigorous training that you will go through, you will have to go through for the 4 years in law school? Okay? And the bar exams, ibang usapan din yun. Yun ang, so, if you're willing, then it will be a rewarding, actually, experience. It will be a rewarding profession. It will reward you naman in the end. So, it's worth the effort. It's worth the humiliation. Okay, the embarrassing moments in the classroom na hindi ka na makasalita kasi hindi mo na maalala or na mental block ka na. So, yun. Worth it ang yung experiences na yun. It will help you also become nakapalang mukha, joke. Hindi, it will help you also siguro to react positively even under very high tension and pressuring circumstances. So kasi ganun talaga yung trabaho. It comes with the job. So yun, ang sa akin muna, you focus on your bachelor's degree. Kasi malayo pa naman yun eh. So, focus on that. Pag natapos mo yan and na-determine mo talaga that you really want to become a lawyer, then mag-inquire ka ng mga law schools. Yun na naman ang kung saan mo gustong pumasok. Ayun, sige. I hope you have, I have helped you in that aspect. Sa pangalawang tanong mo naman, aray. Aray talaga, tama. Kasi diba, actually, that is a misconception. That is not true. Why? Kasi lawyers are champions of the rights and interests of their clients. Okay, so hindi niya kailangan i-please yung kabilang party. Ang kailangan niyang protektahan at hanapan ng lusot at hanapan ng remedy under the law is yung client na nire-represent niya. Okay? So, we should siguro, for you to be able to understand this, kailangan nating imaginein na in a court of law, sa usaping legal, there are two parties. Okay? There are two parties and sa gitna nun is the court or the judge. So, sa kabilang party, iba yung allegations niya, iba yung claims niya. Sa kabilang party, iba rin yung
opposing claims sila. They have opposing claims. Definitely, they will have opposing remedies and different arguments under the law and different case laws under the law. Maghahanap sila, syempre as lawyer, ang trabaho mo is to research on the possible defenses of your client. Okay? So, example, very example, kasi ito yung mga laging cases namin. Lupa, possession, ejectment case, very simple. Ejectment case is all about ang issue lang na i-resolve ng court, who has the better right to possess the property. Better right of possession lang yan siya. Hindi pinag-uusapan yung pag-aari ng property. Although, it will be tackled later on kung yung opposing party also claims ownership over the property being possessed. So, halimbawa, si party A, ang claim niya is nag-file siya ng unlawful detainer kasi siya yung may-ari ng lupa at yung taong yan ay nagre-renta lang sa kanya. Okay, so sabihin natin ang rent niya is for 5 years. Okay? So, nag-end na yung 5 years. So, pinapaalis, ayaw pang umalis ayaw niyang i-renew yung contract. Pinapaalis niya na ngayon yung lessee niya, yung kanyang, si B, nagre-renta. Okay, ayaw umalis ni B. Okay, nag-end yung contract. Ano pa ang basis mo under the law to stay in the property? Wala na, di ba? Pero, under the law kasi, hindi pwedeng basta-basta paalisin ni A si B. Only the court can order B to vacate the property. So, anong gagawin ni A? Pupunta siya sa court. Magpa-file siya ng ejectment case for unlawful detainer. Okay? So, magpa-file siya ganon. Ang sabi ni B, ni A, sabi ni B, hindi niya ako pwedeng paalisin unless bayaran niya yung bahay na pinatayo ko. Okay? So, nagpatayo naman ako ng bahay sa lupa na nirerentahan ko. Sabi niya ganon. So, sabi ni A, hindi kita kailangang bayaran. Wala akong obligasyon na bayaran ka kasi sa kontrata natin, hindi ka pwedeng magpatayo ng permanent structure. Ang sa kontrata natin, pwede kang magpatayo ng structure, pwede kang magpatayo ng bahay, pero temporary or light materials. Kasi 5 years lang ang kontrata natin. Sabi ni A. Ang sabi ni B, hindi basta kailangan mong bayaran, ginastusan ko yan eh. O, di ba? So, yun, si B, pupunta siya sa lawyer niya. Sasabihin niya ang kaso niya. So, ang si B, si lawyer, ano ang obligation niya? To help B in his interest, protect his interest under the law. So, magre-research si lawyer, may karapatan ba si B to be reimbursed of his expenses sa pagpapatayo niya ng permanent structure doon sa lupang nirerentahan niya kay A. Okay? So, pag na-discover niya kung na meron, naghanap siya ng law, naghanap siya ng jurisprudence or ng case law, nakita niya na, ay, pwede. Okay? So, yun ang magiging defense niya. So, it's not, hindi niya tinutuwid ang baluktot. Ang kanyang ginawa is hinanapan niya ng remedy under the law or ng depensa under the law ang kanyang kliyente. Hindi pagsisinungaling yon. Ang pagsisinungaling is fabricating evidence. Hindi naman kami nagpa-fabricate ng evidence. We only look for defenses or yung tinatawag nating lusot, which is a lusot na hindi illegal na lusot. Lusot na may legal basis in law or jurisprudence. So, baka kasi ang impression nun sa kabila, sinungaling yan, hindi naman totoo na ganon-ganon. Impression lang nila yon. Kaya siguro nagkaroon ng ganong parang concept or idea or connotation about lawyers being liars because gumagawa sila ng paraan para madepensahan yung interest ng kanilang kliyente under the circumstances based on the facts of the case
And kung ano ang nakita nilang pwede niya maging defense under the law and jurisprudence. So, hindi totoo yun. Please, Josh, huwag ka maniwala. Kasi, di ba, kung liars kami, ano na lang? Ang judges are also lawyers. So, if that is true, what will happen to our justice system? Di ba? So, it's not true. Lawyers are just champions of the rights of their and interests of their clients. Kaya ganon. Obligasyon nila yun eh. Sworn duty nila na isulong at iprotektahan ang cause, ang interest at ang rights ng kanilang client and kung makitaan nila under the law. Basta legal means, wala silang maging pwedeng, hindi nila pwede, they cannot shy away from that obligation. So, pag binayar, they are paid to do that. So, if the lawyers, lawyers have the duty to be candid, to be honest before the courts. So, hindi totoo yan that lawyers are liars because we have that obligation. And the court will be able to see that. They will see that kasi evidence-based ang lahat eh. And factual. Evidence-based and factual. So, pag fabricate ka ng evidence, the court will discover. And the court, kaso yun. You can be disbarred. So, that's not a correct or that's not an accurate description of lawyers. Oo. So, pag naging lawyer ka, you will know na hindi totoo yan. Hindi totoo. Okay, Glenn, back to you. Okay, attorney, thank you so much for shedding light sa concern po ni Josh. Actually, nung narinig ko yung question nabasa ko, pangalawang beses ko na to, attorney, na talaga na experience yung lawyers are liars. I think, na-remember mo yung natin, yung fourth year high school tayo doon sa DePaul, na nagkaroon po tayo ng career guidance something, na inimbitahan ng school, yung mga lawyers, may mga priest doon, may mga teachers, at isa sa mga kaklase natin, attorney, ay tumayo talaga. Naalala ko pa talaga yung question niya, straight to the point. Is it true that lawyers are liars? Nasaan ba ako nun? Diretsahan talaga. And then tumayo yung lawyer at ganun din yung sagot, yung sinabi mo sa kanila. So, hindi siya totoo. Hindi totoo. Ay, baka, hindi. Tsaka siguro dahil, di ba may movie na Liar, Liar? And si Jim Carrey yun eh. And he portrayed the role of a lawyer in that Kung liar man siguro, baka personal niya yun. Pero not because he is a lawyer. Okay? So, hindi talaga siya totoo. It's a misconception. It's misleading. Tanong ko lang, di ba during the trial, mayroong Biblia na inilalapag doon at inilagay yung kamay ng kliyente. Paki-explain ano yung purpose doon. Okay. Kasi pag nagte-testify ka in court, you testify under oath. Kaya, di ba, nakapatong yung kamay, tapos you raise your right hand. Tatanungin ka nung court employee, do you swear to tell the truth and nothing but the truth before this court or in the court of law? The client will answer, yes. Okay? So, yun, you're taking an oath that you will tell the truth and nothing but the truth. Kasi, if you tell lies, or if you will not tell the truth under oath, pwede kang kasuhan for perjury. Diba? So, yun. False testimony, pwede kang kasuhan. Kasi under oath yun eh. Kasi kung hindi under oath, paano ka ibabind sa mga sasabihin mo? Diba? Parang walang value yung sinasabi mo. Pero dahil under oath siya, you cannot just invent. Diba? You cannot invent facts or fabricate evidence kasi pwede kang balikan. You are bound by your testimony and because it's under oath, you can be charged with perjury or you can be charged with false testimony. Okay, ayan. Josh, maliwanag na maliwanag mula sa ating minamahal na abogada, lawyer, isang mananangol.
manananggol ng katotohanan ang ating mga lawyers. Okay? So, this time, attorney, dadako na tayo sa isa na namang segment ng Hay Buhay, which is mapapasalang ka sa ngayon sa fill in the blanks. Okay? So, parang ito yung exam natin noon, nung elementarya, fill in the blanks. Blank is blah, 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 blah. Okay? So, Definition of terms ba to? yung parang ganon. Tingnan natin, sige. mga kabuhay, tingnan natin Identification. ang lalabas sa bibig po ng ating minamahal na abogada si Attorney Adjon. Okay, fill in the blanks number 1, attorney. Ang isang lawyer ay blank. Ang isang lawyer ay, as I've said kanina, champion of the interest of his client. He is an officer of the court. So yan ang explanation ko kasi ganun naman talaga eh. Kaya nga sinasabi nila you cannot even if you will not handle the case. Pag may lumapit sa'yo, nanghingi ng consult or ng advice, para may obligasyon ka to give that advice just because you are a lawyer. Kasi 'di ba, you are an officer of the court. You are the champion of the interests, rights, and of your clients. So even if you are unable to appear in court for that client, kailangan mo siyang, pag nagtanong siya sa'yo, you have this obligation to give legal advice. So that is, for me, that is a lawyer. Okay, thank you so much sa question number 1. Number 2, hindi ako tatanggap ng kaso kapag blank. Naku, bawal yan. Hindi bawal talaga. Actually, hindi ako tatanggap ng kaso kapag Yung mga kaso, attorney, na pwede mong i-deny. Siguro, for me, sorry to have to say this, pero siguro kung mga drug lord. Oo, kasi I don't know, parang ayoko siya talagang hawakan pero alam mo kasi, Glenn, yun nga kasi ang trabaho ng abogado kasi is pag may lumapit sa'yo, pagtatanggol mo sila, di ba? So, given the choice, if I were given the choice, yun yung mga klase ng kasong ayaw kong hawakan. Because of the ill effects that kind of industry na siya eh. It's not just a small time problem. It's an industry na grabing ill effect sa society. So, especially sa youth. So, it's not something that I would be willing to defend. If I can say no, I will sa ganyang klaseng case. Pero attorney, follow up ko lang dun sa sagot mo. What if may isang kliyente na dumulog sa iyo at nakita mo according sa mga ebidensya at sa mga testimonya niya na nagsisinungaling siya, tatanggapin mo pa ba? Mahirap yung gano'n. Yeah, ganito kasi, if ililay down ko kaagad, at the onset, sasabihin ko kaagad na if you want me to help you, you have to be honest with me. Kasi hindi kita talagang matutulungan, totoong matutulungan pag hindi mo sinabing totoo sa akin. So, pag ganong klase, at hindi pa rin nagsasabi ng totoo, I will also decline siguro. I will not accept that kind of client. Kasi, ilalagay ka niya sa alangan. Tama, attorney. Yun kanina yung shoutout ko kanina sa ating FB page. Ang katotohanan na binaliwala ay mananakit sa pagtanggap. That's true. Totoo yan. Oo. Even if the persons involved will not discover the lie, it will catch up on you, di ba? Catch up to you. Oo. Babalik talaga sa iyo. Okay, punta na tayo sa kasunod ng fill in the blanks, attorney. Ang iniidolo mong lawyer ay si Blank. Tatay ko, syempre. Yes. Tatay ko.
Although hindi actually glitch sa totoo lang. Dahil nga maliit pa kami nung nawala yung tatay na. Pero kasi, meron akong teacher sa College of Law dati na kaya naging proud talaga ako na anak ako ni Virgilio Mario, ni Attorney Virgilio Mario, because that teacher, he came to me, tapos sinabi niya, anak ka ba niya, no? Kasi gano'n, opo, sir, sabi niya. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo yung tatay mo, hindi ko niya siya makakalimutan. Because when I was starting, he was the only one who helped me with my case. And naipanalo niya daw yung case niya na yun because of my father's help. So, that's why yan din ang ginagawa ko. If lawyers come to me for help, for advice, I also, hindi ko tinadadamot yun because sino ako para ipagdamot yun. If there's an opportunity to help, then I grab it. I help it whenever I can. Basta legal lang. Yes. Yes, attorney, ramdam ko talaga yung kabaitan mo, yung kabutihan mo mula ng pagkabata natin. Alam ko na talaga yan, kilala ko na itong mga kabuhay. Mula sa paglaro ng Chinese garter, lagi na nanalo. To, hindi namin talaga matatalo. To, kasi ang lakas ng lumulgag. Takas-takas yung lumulgag. Kasi noon, nagsa-Chinese garter, hindi na po mga babae, pati mga lalaki po nagkikityoy. Yes, so. Yan lang yung laro namin dati. Attorney, tungkol kay tatay mo, alam mo, may kwento ka last time sa akin nung bata ka tayo na kung nanalo yata sa sweepstake yung pinili niyang ng parang stop na sweepstake na ilang araw niyong hinanap pero natapos na yung deadline something, nakita niyo yung yung slip na yun. Tama ba yun? Wala na. Tama ba yun? Hindi ko maalala, Glenn. I'm sorry, I can no longer remember. Pero ang tatay ko dati mahilig sa ganyan. Kung bumibili niya siya, stab yan eh. Pero I'm sorry. Matanda na tayo. Attorney, naalala ko talaga. Naikwento mo sa akin na ilang taon na yun. Ano talaga yung Buti ka pa. Number niya, lumabas, hinanap niyo yung stop doon ng sweepstake, hindi niyo nakita. And then natapos na yung deadline, something doon na, so hindi na na-claim. Parang ganun. Tama, I don't know. Yan na tayo. I can no longer remember. Sorry. Sige. Yeah. Kasi i-delete na lang Short-term memory. I-delete na lang natin to. Sige. Attorney, next po na fill in the blanks. Hindi naman, okay lang. Yeah. Fill in the blanks next po. Kung kayo yung magiging Supreme Court Justice, ano yung una mong aayusin sa ating bansa? Something like that. The system na siguro. Sa Supreme Court lang naman eh. Ay, sabihin ko yung mga nagpapabayad ng mga court employees. Kasi, nakakahiya na. As a court employee, parang pag may mga lumalabas na ganyan na nagpapabayad na court employees, nadadamay kami eh. Nababahiran yung pangalan ng Supreme Court. The entire institution the credibility of the entire institution is put into question. Kaya, kung magiging Supreme Court Justice ako, isa siguro yan ang uunahin. Kasi as in so far ngayon, marami kasing innovations na ginagawa sila Justice, ang Chief Justice natin, Esmundo. So, parang wala na akong mai-add pa doon. Pero ito talaga, if there's one thing, this would be it. To cleanse the judiciary of corrupt employees. Glenn, back to you. Yes po, attorney. At talagang hopefully by God's grace, sana magkaroon tayo ng magiging Supreme Court na justice na aayusin, lilinisin talaga yung mga ganito. Ay naku, hindi ko na inaambisyon na utang na loob. Sige po, next fill in the blanks, attorney. Nadudurog ang puso mo kapag blank. Pag may mga lawyers na hindi nila talagang pinag-aaralan ng gusto yung case ng clients nila.
na dumadating sa point na imbis na makatulong ay naipapahamak nila yung kliyente. Hindi siya bagong din. Being in the court, I've been in the court for siguro more than 8 years na. So yan yung isa sa mga bagay na nakakalungkot para sa akin. Minsan iniiyakan ko yan. Tatawanan na, hi Snow, yung pusa namin. Iniiyakan ko yan kasi minsan, alam mo yun, you're supposed to be part of the justice system and you cause injustice instead of helping the person, seek justice. So yun yung isa sa mga nakakalungkot para sa akin. Glenn? Okay, so thank you so much for that.